Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Amang makapangyarihan, taos puso po kami nagpapasalamat sa buhay na iyong ibinibigay sa amin. Salamat sa lahat ng taong ipinadadala, ang aming pamilya, mga kaibigan, katrabaho, at mga kasama sa paglilingkod sa iyo. Salamat Panginoon sa lahat ng mga magagandang bagay na nagbibigay sigla at lakas sa amin. Salamat sa mga problema at pagsubok na nagiging daan upang kami ay matuto at maging matatag. Naway aming maibahagi sa iba ang tanda ng aming pasasalamat. Panginoong Hesus, kami po ay dumadalangin din at itinataas namin sa iyo sa mga oras na ito ang mabilisang paggaling ng mga may sakit. Pagkalooban niyo po sila ng ginhawa at tibay ng pananalig. Samahan niyo po sila sa tuwina at maramdaman nawa nila ang pagkilos ng iyong mapagkalingang mga kamay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, hatid ang serbisyong may talino at puso. Tungo sa mas matatag na Batangas para sa bagong Pilipinas. Tara na, sakay na, arangkada na. Ito po ang inyong Friday edition ng Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga Southern Luzon at magandang umaga Batangas. Araw na naman po ng Biyernes. Nasa kalagitnaan na nga po tayo ng buwan ng Nobyembre, November 14, 2025. At narito na pong muli ang inyong paboritong kapasada tuwing umaga sa mas pinalakas at pinalawak na programang pangradyo at online para po sa bawat Batanggenyo. Ako po ang inyong kasanggas sa balitaan at kwentuhan, Jonathan Maharaig. Good morning mga kabiyahe all over the world. Sa ngalan po ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng Provincial Information Office, samahan niyo po mo kaming muli sa loob ng isang oras na talakayan na nakalaan sa public service. Ito naman po ang inyong katiwala sa paglilingkod ng impormasyon, Millicent Ramos. Ayan, at bukod nga po sa ating Facebook live streaming dito sa ating Batangas PIO Facebook page, tayo rin po ay napapakinggan sa ating partner radio station sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Sa mga katiwala po nating nakatutok sa ating live streaming, show us some love and support naman dyan. Pusuan na po ang aming programa. Mag-comment na rin po ng inyong mga pagbati at syempre, i-share nyo na po ang video na ito o ang aming live streaming para po sa mas dagdag pang Friday vibes. At hindi po makukumpleto ang ating pagpasada kung wala ang ating mga pagbati. Hello and happy Friday morning po. Unang-una syempre sa ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto,
Vice Governor Dodo Mandanas, sa ating pong mga board members, sa lahat po ng mga kasamahan naming kawani dito sa pamahalaang panlalawigan, at syempre sa mga nakatutok sa atin, maparadyo man o online. Good morning, everyone! Ayun, magandang umaga sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga, especially kay kasamang Shelly Umali na nakatutok Yes. daw ngayon dahil siya ay nasa bayan ng Talisay para sa seminar. Yung kanya ay PDRIM at Isen. PDRIM, oo. Yun, nasa seminar siya ng ating Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at kasama pa ang ibang mga participants dyan sa bayan ng Talisay. So, ang sasabihin natin, Ate Isen, pasalubong. Syempre naman, ang pasalubong mo, Pasalubong halos 1 week pag-uwi. siyang wala dito. At syempre, na-miss ko itong araw na to dahil tala, ngayon lang natin ulit makakasama ang ating kasamang si Jonathan. Oo, isang taon joke. Sobrang na-miss ka namin. Oo, ayun. At syempre, na-miss ka ng mga viewers natin at mga nakikinig natin ngayong Parang umaga di na na to. ata kilala. No? Hindi naman. Marami nga nagtatanong bakit wala ka. Siyempre, sinabi namin na medyo Oo. nagpahinga ka muna at para bumalik ang energy. Ano? Nawala tuloy Hindi ako pa ng- tayo totally okay. Totally, but at pero- least, we show up to at least try. Oo. Thank you, Lord. Yes. Oo, at sisikapin natin na makautay-utay, bumalik sa ika nga sinasabi nilang normalcy, lalo pa at napakinggan ko last week yung inyong talakayan na napakinig ko. Maganda yung topic nyo kasi hindi sa lahat ng araw ay natatalakay sa isang, like for example sa atin, sa isang government institution na programa ng gobyerno ang patungkol sa stress. Yes, at lahat naman tayo Napakahalaga niyan. nakakaranas niyan. May mga pagkakataon lang na talaga na pag mahina yung resistensya ng isang tao, biglang bumabagsak Kasi o hindi naman nawawala. pare-parehas tayo Yes, ng coping mechanism. At Totoo. saka, i-watch out nyo yung mga signs. If your body, if your mind tells you to stop. Mag-pause kayo, magpahinga kayo. Yes. Karapatan nyo yan. Ayan. Mahalin po natin ang ating katawan at sinasabi nga ng Oo, health kasi is diba, wealth. Yes. kung kaya ng iba na like nagdadahilan, Oo, na nawawala, kaya din natin, di ba? Yes, Oo. oo. Tama ka dyan. Ayun, so para naman bumate sa ating mga online viewers, kasama rin po natin this Friday morning, syempre, ang ating kabalikat sa pagbibigay ng mga napapanahong mga kaalaman. Wait lang, di ba lumilindol? Parang lumindol. Oo, para kasing may something na umano dito. Tunay ba? nag-shake. Naramdaman nyo? Nag-shake talaga dito. Oo, dito. Anyway, table. tingnan natin mamaya ang update sa Fivox kung totoo nga lumindol or parang may duman lang sigurong malaking truck sa labas. Ano, Ate Isen? Oo, promise, nag-shake tong table na to. Kaya Oo. napatingin ako kay Jonathan. So ayan, alamin natin ang iba pang mga updates. Kasama po natin ngayong umaga ang ating kabalikat sa pagbibigay ng mga napapanahong mga kaalaman. Tala Cabello. Ayan, isang magandang umaga sa inyo, Tita Isen. At syempre, welcome back sa iyo, Kuya Jonas. Ayan, Ayun. parang natin ngayon. Ngayon ulit tayo nagkasama-sama, Oo kaya nga, syempre, tama ngayon si lang Tita ulit Isen. nabuo. Yes, kaya nga na-miss natin siya talaga. Yes, tama. Ay, Ayan, at wait lang, Tala. ano po yun? Ayun, thank you sa sa pagsalo sa inyong dalawa. Syempre, always, Specifically, lalo sa always iyo, po. Tala. Ayan, maraming salamat. Okay po. Always po. Lagi naman po ako nandito para sumalo sa inyo. At syempre, ang ating mga online viewers din. Speaking of showing up, Kuya Jonas, syempre, nandito din ang ating mga online viewers na laging present sa ating live ngayong umaga. Ayan, good morning sa'yo kay Jane Romel Elormo Ilagan. Happy Friday! Sa'yo din, Tito Roger Aguirre, kay Gerard Season, good morning. Thanks God, it's Friday daw, sabi ni Johnson Silva Olimba. Kay Nitz Lapa, magandang umaga din po. Kay Yel Pradillada, good morning. At ayan, sa iba pang mga nakatutok sa atin. At yan, at isa nga pong mahalagang anunsyo nga din mula sa Batelec. Bukas po, November 15, 2025, magkakaroon po tayo ng scheduled power interruption sa Bigain First, San Jose, Batangas mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang magdagdag ng mga pangunahing linya at maglagay ng karagdagang transformer.
Gayon din po, magkakaroon po tayo ng scheduled power interruption bukas din po yan sa bahagi ng Barangay Pinagkrusan hanggang Barangay Dalipit, East at West, Alitagtag, Batangas. Mula po alas 7:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon para sa pagsasagawa ng row clearing at upgrading of transformer. At sa darating naman pong linggo, November 16, 2025, mawawalan din po ng kuryente sa Camarin, Lalayat, San Jose, Batangas mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon dahil po sa retentioning of primary line at load centering of transformer. Kaya naman po pinapayuhan ng lahat ng residente, establishmento at mga apektadong negosyo na maghanda po at magplano ng maaga upang maiwasan ang abala. Ang hakbang pong ito ay bahagi ng patuloy na pagsasaayos at pagpapabuti ng linya ng kuryente para po sa mas ligtas at maaasahang serbisyo. Ayan, samantala, kasalukuyan pong ginaganap ngayong umaga ang ating community food market sa Provincial Dream Zone Capital Compound, Batangas City. Bukas po ito hanggang mamayang alas 2 ng hapon, kaya naman po inaanyayahan ng lahat na suminsay, makiisa at sumuporta po sa ating mga produkto. Back to you po. Ayan, maraming salamat kasamantala kasi kami nag-uusap nga dito, nag-update Sa Lindol kami po ba yan? sa Feebox. Kaso wala pa silang update. Baka naman kasi may dumaan lamang na truck. Pero Kaya promise, ang medyo lakas ng ibo nitong medyo lamesa. medyo nagkaroon ng konting yanig dito. But anyway, ayun. So ngayon nga pong umaga, maraming salamat kasamang tala. Ayun, ngayon nga pong umaga, samot-saring mga paksa pa rin po ang ihahatid namin sa inyo. Siyempre, partikular po ang mga balitang ating nakalap dito po sa loob at labas ng ating probinsya. Siyempre, kasama na po dyan ang ilang mga gabay at paalala. Siyempre, bukod po riyan, ihahatid rin po namin ang iba pang mga mahahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. Kaya naman, subaybayan po ang lahat ng yan. Alamin po muna natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Ihahatid po sa atin yan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Narito po, pakinggan natin. Magandang umaga, Batangas. Narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, November 14, 2025. Kasalukuyan nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Visayas at Mindanao, maging sa probinsya ng Palawan. Dahil dito, inaasahan ng maulap na papawirin na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan sa halos buong Visayas, Mindanao at Palawan. Samantala sa extreme northern Luzon, muling sumilip ang amihan at nagdulot ng mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Island. Habang sa natitirang bahagi ng ating bansa ay asahan ang mainit at maalinsangang panahon sa bandang tanghali, ngunit posible pa rin ang mga localized thunderstorm na maaaring magdulot ng panandaliang pag-ulan. Para naman po sa probinsya ng Batangas, wala pong direktang epekto sa ating lugar ang northeast monsoon at ITCZ, kaya asahan pa rin ang mainit na panahon sa umaga hanggang tanghali at pagsapit ng hapon ay magiging maulap ang kalangitan na may mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan o localized thunderstorm. Sa Hilaga, Kanluran at timog parte ng Batangas ay may 61% tsansa ng pag-ulan. Samantala sa silangang parte ay may 84% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Biyernes ay nasa pagitan ng 23 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:55 ng umaga at lulubog mamayang 5:25 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Para sa isang matatag at ligtas na Batangas, ako po si Raven Lantasida, mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang sa susunod na ulat, magandang umaga. At nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 9:49 na ng umaga. At tayo po ay dadako muna sa ating mga pagbabalita.
Mula sa bulwagang pangbalitaan ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito na po ang pasada ng mga balita. Isang makulay at masiglang pagdiriwang ang idinaos para sa Batangas Coffee Day 2025 kasabay ng formal na paglunsad ng Batangas Coffee Research Hub noong ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan sa De La Salle, Lipa, lungsod ng Lipa. Ang selebrasyong ito ay naglalayong magbigay parangal at pagkilala sa mga masisipag na magsasaka ng kape na ang kabuhayan ay lubos na nakasalalay sa mahalagang pananim na ito. Pinangunahan ng Office of the Provincial Agriculturist, katuwang ang Provincial Technical Working Group for Coffee, ang nasabing pagtitipon. Ilan sa mga tampok na aktibidad ay ang coffee cupping, coffee tasting at sensory workshop. Nagkaroon din ng mga makabuluhang talakayan at presentasyon sa mga sumusunod na paksa. Overview of Batangas Coffee Research Hub, Bibliometric and Thematic Insights for Philippine Coffee, Science, Morphological Database and Quantification of Liberica Coffee Beans using hybrid CNN model. Naging bahagi rin ng programa ang pagtatampok ng mga booths at exhibits ng iba't ibang produkto ng kape na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa pamahalang panlalawigan ng Batangas at ng mga municipal agriculturists mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Dumalo rin ang kinatawan mula sa pampubliko at pribadong sektor, mga akademikong institusyon at iba pang mga organisasyong aktibong sumusuporta sa pagpapalakas ng industriya ng kape na isang mahalagang simbolo ng lalawigan ng Batangas. Nagpaabot ng mahalagang mensahe bilang pagpapakita ng kanilang patuloy na suporta sa sektor ng kape sina Lipa City Mayor Eric Africa, DLSL Vice Chancellor for Research, Innovation and Internationalization, Dr. Sheila Maloles, at Department of Agriculture Regional Field Office 4A Agriculture Technician Michael Roma. Ayun, so nakakatuwa ito at isen sapagkat tuloy-tuloy yung nagiging efforts ng ating pamahalang panlalawigan ng Batangas para nga sa patuloy na pagpapasigla pa ng coffee industry dito sa atin sa lalawigan. Oo, sa katunayan yan, tayo ay imbitado dyan. At dahil nga po tayo ay isang representative din member po ng kasi mga ang PIO talaga ng TWG, ng Technical Working Group. Nagkataon lang na wala ka, tapos nagkataong busy lang din po Oo. tayo. So, next time po ay makaka-attend na rin naman tayo. Miss Dayan, good morning. Oo, ayan. Kasi nakakatuwa dahil ang efforts ng ating Batangas Coffee Farmers Federation ay tuloy-tuloy din at talagang yung suporta naman ng pamahalang panlalawigan ay hindi naman nagbabago Yes, sa ating mga BACOFED or yung ating mga Coffee Farmers Federation. At nakakatuwa din sapagkat yung ating TWG ay hindi lamang samahan ng mga magkakape kung hindi kasama din itong mga taga-akadim at yung iba't ibang organisasyon lalo't dun nga sa ating academe part ay nakapagsulat sila ng libro patungkol mismo sa kape na mas magpapataas pa at mas magpapakilala pa nga na ang Batangas Kapeng Barako or ang Kapeng Barako ay talagang sa lalawigan ng Batangas. Yes. Yun kasi yung main goal natin dito kumbaga manumbalik at unti-unting mapa sa atin talaga yung claim ng Batangas Kapeng Barako. At syempre nga, looking forward tayo na makasama natin ang Governor Vilma Santos Recto. Alam ko may Kasama ang request na yan. Oh yes. Kasama ang ating TWG members. At sana naman ay matuloy-tuloy na to. Hopefully ay matuloy tayo kasi looking forward din of course ang ating mga Batangas Coffee Farmers Federation na maipakita at maipakilala yung programa na ginagawa ng hindi lamang nila kundi ng pamahalang panlalawigan. Yes. Samantala, matagumpay na isinagawa ng Provincial Epidemiology ang surveillance unit sa pangunguna ng Provincial Health Office, Batangas, sa pamumuno ni Officer in Charge, Dr. Gerald Alday, ang 2-day orientation and hands-on training for encoders and electronic disease surveillance information system and TKC COVID system. Dinulahan ito ng mga disease surveillance officers, coordinators, encoders mula sa iba't ibang municipal hospitals sa buong lalawigan ng Batangas. Nagbigay ng mainit na welcome remarks sina Dr. Josephine Gutierrez at
Dr. Jana Michelle Bron na parehong nagpaabot ng pasasalamat at inspirasyon sa lahat ng mga kalahok na patuloy na nagsusulong ng kalidad na serbisyong pangkalusugan. Samantala, isang makabuluhang inspirational message naman ang ibinahagi ni Ms. Annalisa R. Abrenica, Health Service Delivery Division Chief, kung saan kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng kanilang tungkulin sa tamang oras at sigurado eksaktong pagre-report ng mga sakit na posibleng pumasok sa buong probinsya. Pinangunahan naman ni resource persons na sina Ms. Myron J. Valenzuela, Ms. Hannah May Blanco at Mr. Rene B. De La Peña at ang mga talakayan sa hands-on sessions ukol sa ECDCS at TKC COVID system na layuning mapalakas ang kakayahan ng mga encoders sa paggamit ng mga reporting system na ito para sa mas maagap at maaasahang disease reporting. Ang gawaing ito ay katuwang din ang buong suporta ng HEARTS program ni Governor Vilma Santos Recto bilang bahagi ng advokasya ng kalusugan at kaligtasan tungo sa matatag na Batangas. Ang agarang report ay agarang tugon tungo sa matatag na public health surveillance para sa bawat Batanggenyo. Bilang tugon sa nagdaang Bagyong Uwan, ang Provincial Health Office sa pamumuno ni Dr. Gerald Alday, kaisa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ay nagsagawa ng maagap na paghahanda at koordinasyon upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga mamamayan ng Batangas. Itinalaga ng PHO ang Medical Response Team sa mga staging areas ng PDRRMO kung saan kabilang ang Rosario, Balayan at Tanawan City upang agad na makapagbigay ng serbisyong medikal sa oras ng pangangailangan. Patuloy din ang naging monitoring at koordinasyon ng mga district hospitals at local government units upang matiyak ang mabilis na pagtugon ng mga insidente at pangangailangang pangkalusugan ng mga residente. Bilang karagdagang hakbang, nagsasagawa rin ng pamamahagi ng mga essential medicines para sa mga apektadong LGUs upang matugunan ang mga agarang pangangailangang medikal sa panahon ng kalamidad. Ang lahat ng ito ay bahagi ng patuloy na adhikain ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng programang Matatag na Kalusugan at Matatag na Batangas, na naglalayong mapanatili ang isang ligtas, handa at matatag na pamayanan sa gitna ng anumang hamon ng kalikasan. Maraming salamat kasamang tala. Ang oras natin 9:57 na ng umaga. Sa kabila ng naranasang masamang panahon dulot ng Bagyong Uwan, matagumpay pa rin naisagawa ng Provincial Health Office ang dental mission noong ika-9 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Kayumanggi, lungsod ng Lipa. Ang nasabing aktibidad ay isinagawa bilang tugon sa kahilingan ng isang kilalang samahan na layuning maihatid ang serbisyong pangkalusugan sa kanilang komunidad. Sa nasabing dental mission, umabot sa 85 na pasyente ang nabigyan ng libreng dental services tulad ng tooth extraction at dental consultation. Ang matagumpay na pagpapatupad ng aktibidad sa kabila ng hamon ng panahon ay patunay na dedikasyon o ng dedikasyon ng PHO na maihatid ang matatag na kalusugan para sa lahat tungo sa matatag na Batangas. Matagumpay na naisakatuparan ang capability building for child development workers and ECCD Focal Persons Training Workshop on the function of early childhood care and development information system version 3 na ginanap noong Nobyembre 11-12, 2025 sa pangunguna ni Provincial Social Welfare and Development Officer Ms. Ethel D. Luistro at sa buong suporta ni Governor Vilma Santos Recto, ang layunin ng nasabing pagsasanay na palakasin ang kakayahan at kaalaman ng mga CWS at ECCD focal persons sa paggamit ng ECCDS version 3, isang makabagong sistema na tutulong sa mas mahusay na pagkolekta, pamamahala at paggamit ng datos para sa maagang pag-unlad ng mga batang Batanggenyo.
Lubos ding ikinagalak ng mga kalahok ang pagbabahagi ng kaalaman mula sa mga tagapagsalita ng ECCD Council na nagbigay linaw sa kahalagahan ng sistemang ito sa pagpapatibay ng early childhood program sa buong bansa. Mga tampok na training dito ay ang pangkalahatang idea at layunin ng ECCDS sa pangalawa ay ang pagpapakilala sa mga modules at dashboard ng system, hands-on training sa paggamit ng pangunahing features. At lubos na nagpapasalamat ang PSWDO sa lahat ng lumahok, tagapagsalita at tagapagpadaloy na naging bahagi ng makabuluhang gawaing ito. Patuloy ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa bawat batang Batanggenyo. Samantala, sa pangunguna pa rin ng Provincial Social Welfare and Development Office sa ilalim ng pamumuno ni Ms. Ethel D. Luistro at sa buong suporta ni Governor Vilma Santos Recto, matagumpay na naisagawa ang Capability Building Activity for ERPAT o Empowered Fathers for Child's Safety noong November 6 to 7, 2025 sa Bawan, Batangas. Layunin ng aktibidad na ito na palakasin ang kaalaman, kakayahan at kamalayan ng mga ama sa kanilang mahalagang papel sa child safety, protection at positive parenting. Sa pamamagitan ng mga sesyon at workshop na pinangunahan ni Ms. Flores Pasos, Assistant Professor mula sa University of the Philippines, CSWCD, naging pagkakataon ito upang mahasa mga ERPAT City Municipality Presidents sa pagtataguyod ng ligtas, mapagmahal at matatag na pamilya. Sa iba pang balitang lokal, ang Adoption Case Management Training na ginanap noong November 5 to 7, 2025 sa Samahang Batanggenya Building Capital Compound, Batangas City ay matagumpay na naisakatuparan sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Sa ilalim ng pamumuno ni Ginang Ethel D. Luistro at ng buong suporta ni Governor Vilma Santos Recto. Dinaluhan ng mga naturang pagtitipon ng mga kinatawan ng City o Municipal Social Welfare and Development Offices, child care agencies at iba pang katuwang na ahensya. Layunin ng 3 araw na pagsasanay na palalimin ang kaalaman at kasanayan ng mga social workers sa ilalim ng Republic Act No. 11642 o Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Partikular sa mga aspeto ng assessment, documentation, case management at technical writing para sa mga adoption cases. Ang mga sesyon ay pinangunahan ng ekspertong tagapagsalita mula sa National Authority for Child Care Regional Alternative Child Care Office 4A. Katuwang ang Provincial Health Office na nagtalakay ng espesyal na paksa na pinamagatang Caring for the Carers. Lubos na ipinagpasalamat ng PSWDO ang presensya at suporta ni na 5th District Senior Board Member Doc June Berberabe, Committee Chairperson on Social Welfare Board Member Maria Reyna Abu Reyes, Committee Chairperson on Women, Family and Elderly, at Attorney Joel L. Montealto, Provincial Administrator. Sa kanilang patuloy na pakikiisa sa mga programang nagtataguyod ng kapakanan ng mga bata at pamilya sa lalawigan. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na adhikain ng PSWDO na mapabuti ang kalidad ng serbisyong panlipunan at matiyak ang ligtas, maayos at mapagmahal na tahanan para sa bawat batang Batanggenyo. Maraming salamat kasamang tala. Tayo muna ay dadako sa ilang mga paalala at patalastas. Pero bago yan, i-confirm natin, lumindol nga. Oo, Lumindol kanina. nga, sabi ko sa inyo. Lakas. Oo, ayan. Kalalabas lang ng PHIVOX bulletin, earthquake bulletin at nagkaroon nga ng magnitude 2.6. So, ang location ay Mabini, Batangas. Ayan, kaya mag-ingat Ayun. po tayo. So, ingat, tama yung naramdaman stay natin. alert palagi. So wala namang aftershocks na inaasahan ayon sa PHIVOX. So ayan, magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Wala po maglilipat ng istasyon. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa.
Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako Ineng, nag-aalboruto na daw ang bulkan eh. Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhing nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. At nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras natin, 10:06 in the morning. Samantala, para sa iba pang balitang nakalap sa ating lalawigan, matapos ang isinagawang pagpupulong sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, Aboitiz Infra Capital Economic Estates at Batangas State University, the National Engineering University of Bat State TNEU, noong nakaraang September 5, 2025, formal nang inilunsad ang panibagong campus ng Batangas State University noong ika-11 ng Nobyembre 2025 sa Lima Estate, Lipa Malvar, Batangas. Sa temang Engineering, Industry-Based Learning, Shaping Industry Leaders of the Future, muling nagsama-sama ang mga opisyal mula sa pamahalaan, akademya at industriya para sa paglulunsad ng isang pasilidad pang-edukasyon na nakatuon sa industry-based curriculum. Gayon din ang pagkakaroon ng Center for Artificial Intelligence and Smart Technologies. Sa naging mensahe ni Governor Vilma Santos Recto, ipinahayag niya na ang edukasyong may direksyon, may layunin at may kakayahang magbigay ng trabaho ang magdadala ng progreso, magpapaunlad sa sarili at mag-aangat ng kalagayan ng ating komunidad. Inaasahan din ng gobernadora na hindi lamang sa larangan ng edukasyon ang kapakinabangan ng naturang gusali, ngunit gayon din sa pagbuo ng maunlad na ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng oportunidad sa trabaho o job generation sa lalawigan. Nauna rin nabanggit ni Governor Santos Recto na isang magandang balita ang pagpasok ng Bat State TNEU sa Lima Estate dahil ang mga kursong iaalok dito ay targeted na sa pangangailangan ng mga locators sa ating economic zone. Medyo magaganda mga courses dito kasi technical-based talaga or industry-based talaga. So, i-offer po ng naturang bagong hub for industry-based learning ang mga bagong oportunidad para sa undergraduate at working professionals. Para sa mga undergraduate level, ilan sa mga kabilang na programa ay ang Aerospace Engineering, Biomedical Engineering, Food Engineering, Automotive Engineering, Mechatronics Engineering, Instrumentation and Control Engineering, Transportation Systems, Computer Engineering Technology, Electrical Engineering Technology, and Electronics Engineering Technology.
Ang bawat kurso po o degree program na nabanggit ay sumesentro sa innovation, applied research at industry collaboration. Para naman sa mga working professionals na naghahanap ng career advancement o academic enrichment, maghahatid ang Bat State U Lima Campus ng mga flexible career-oriented learning pathways na gagabay sa mga nagnanais na maging bahagi ng naturang campus. Kabilang po dito ang Doctor of Philosophy degrees tulad ng Electronics Engineering at Engineering Management at Master's degrees in Advanced Manufacturing, Artificial Intelligence, Data Science, Electronics Engineering, Engineering Management at Transportation Systems Engineering. Napakabibigat na Dami mga naman. kurso at napakagaganda at isent. Dagdag pa po rito, mayroon ding expanded tertiary education equivalency and accreditation program ang Bat State U Lima Campus na tututok naman sa micro-credential program sa high-demand fields gaya po ng data science, cybersecurity, project management, Internet of Things, Geographic Information Systems at Building Information Modeling. Ang ginanap na launching activity ay buong suportang dinaluhan din ni na 6th District Congressman Ryan Recto, Bat State U President Dr. Tirso Ronquillo at Aboitiz Land President and CEO Mr. Rafael Fernandez de Mesa. Ayan, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, formal nang isinagawa ang ceremonial turnover ng mga datos ng Community-Based Monitoring System sa pagitan ng Philippine Statistics Authority, Region 4A at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas noong 12 ng Nobyembre 2025 sa Soto Grande Hotel and Convention Center, Bawan, Batangas. Ang Community-Based Monitoring System ng PSA ay ang pagbibigay ng aktwal at detalyadong datos tungkol sa kalagayan ng kabuhayan, kalusugan, edukasyon at iba pang aspeto ng bawat pamilya sa isang komunidad. Sa pamamagitan nito, madaling natutukoy kung saan at sino ang pamilya o sektor na higit na nangangailangan ng serbisyo at programa mula sa pamahalaan. Mahalaga rin ang gampaning papel ng CBMS sa lahat ng mga LGU upang maiayon ang kanilang mga programa sa hamon ng Sustainable Development Goals at iba pang mga pambansang layunin para sa kaunlaran. Aktibong naibahagi sa naturang programa sina PSA Regional Director Charito Armonia, PSA Chief Statistical Specialist Raul Maximo Tolentino, mga alkalde mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan at mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan ng pamahalang panlalawigan ng Batangas. Karagdagan pa sa ating pasada balita, pagkakaisa, malasakit at pagtutulungan ng mga kooperatiba ang isa sa mga haligi ng kaunlaran sa Batangas. Ito ang binigyang diin ni Governor Vilma Santos Recto sa kanyang naging mensahe sa ginanap na culminating program ng Cooperative Month Celebration ng Pamahalaang Palalawigan ng Batangas noong 12 ng Nobyembre 2025 sa Dream Zone, Capital Site, Lungsod ng Batangas. Kahalintulad ng isinasaad ng tema ngayong taon na Cooperatives United in Purpose and Action, Sharing Prosper to Build a Better World, naniniwala si Governor Santos Recto na sa pagkakaisa ng layunin at sama-samang pagkilos ng mga kooperatiba sa lalawigan, mas maiitaguyod ang isang maunlad at matatag na Batangas. Bukod dito, nagpahayag din ng suporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng kani-kanilang mensahe, sinasangguniang Panlalawigan Committee on Cooperative Chairperson, 6th District Board Member Aris Emmanuel Mendoza, Dr. Angelito Bagui, Chairperson ng Cooperative Union of Batangas, Asek Luz Rinco, Member of the Board Cooperative Development Authority, Board of Directors, at Asek Elizabeth Lopez de Leon, DILG ex-officio member ng Board of Directors din ng Cooperative Development Authority. Tumayong panauhing tagapagsalita sa naturang programa si CDA Chairperson Yusek Alexander Raquepo na nagbahagi ng isang mensaheng nagbigay inspirasyon.
hinggil sa kahalagahan ng diwa ng bayanihan sa bawat Batanggenyo cooperatives. Bilang bahagi ng programa, sinimula naman ng matatag na Co-op Awards sa pamamagitan ng pagpaparangal sa mga nagwagi ng Co-op Quiz 2025. Nakuha ni James Eric Sergi Rosario mula sa Blue Isle Integrated School, Santo Tomas City ang unang pwesto, na sinundan ni Jana Linyala G. Rapana ng Mabini College of Batangas Incorporated sa ikalawang pwesto at Logi Ann B. Paragas mula sa Our Lady of Kaysasay, Ka-Academy Taal sa ikatlong pwesto. Sa kategoryong Co-op Achievers, kinalala ang Aga Farmers Multipurpose Cooperative, Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative at Lukban Multipurpose Cooperative para sa kanilang mga natatanging kontribusyon sa pagpapatupad ng mga programa. Pinarangalan din si Lipa City Parish Multipurpose Cooperative, Bago Ibaan Multipurpose Cooperative at Agro-Industrial Cooperative of Mataas na Kahoy sa ilalim ng Villar Awards on Poverty Reduction. Iginawad naman ang Longevity Awards sa mga kooperatibang mahigit na 50 taon nang naglilingkod, habang itinampok ang Tulo Multipurpose Cooperative bilang graduated to large category. Sa exemplary performances, kinilala ang FIT Multipurpose Cooperative bilang Best in Employment at OCVAS Multipurpose Cooperative bilang Best Performing LGU-based Cooperative. Samantala, sa Best Performing Cooperatives, kabilang sa mga pinarangalan sa medium category ang Mariposa Multipurpose Cooperative, Matala Women's Multipurpose Cooperative at Lubo Agro-Industrial Multipurpose Cooperative. Habang sa micro category naman ay ang Paligawan Luntian Multipurpose Cooperative. Bukod dito ay ginawa din ang mga parangal para sa Co-op Product Exhibit Winners, Co-op Hall of Fame Awardees at Co-op Pelikula bilang pagkilala sa kanilang kahusayan at patuloy na ambag sa kilusang pangkooperatiba. Sa pagtatapos ng programa, muling ipinaabot ni Governor Santos Recto ang kanyang taos-pusong pasasalamat at paghanga sa lahat ng kooperatibang patuloy na nagsusulong ng pag-unlad sa pamamagitan ng bayanihan, disiplina at malasakit sa kapwa. Sa huling bahagi ng ating mga pagbabalita, isinagawa kahapon, 13 ng Nobyembre 2025, ang Provincial Senior Citizens Week Celebration sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office na ginanap sa Provincial Auditorium Capitol Compound, Batangas City. Naisakatuparan ang programa sa pangangasiwa ng Provincial Social Welfare Development Office na nasa ilalim ng pamumuno ni Ms. Ethel Luistro, katuwang ang Provincial Office for Senior Citizens Affairs o POSCA na pinamumunuan naman ni Ms. Charito M. Anuran. Highlight ng pagtitipon na dinaluhan ng mga senior citizens mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng Batangas ang presentasyon at pagkilala para sa natatanging tanggapan ng Office of Senior Citizens sa city and municipal level para sa taong 2025. Aktibong nakibahagi at kapwa naghatid ng mensahe para sa mga nakilihok sa naturang selebrasyon, sinasangguniang Panlalawigan Committee on Social Welfare Chairperson at 5th District Senior Board Member Dr. June Berberabe at Attorney Sheila May L. Panotes Libardo ng Office of the Provincial Governor na nagsilbing kinatawan ni Governor Vilma Santos Recto. Ayun, so maraming salamat kasama nga Talat at Isent. At yan po ang pasada ng mga balita ngayong araw, November 14, 2025. Ayan, at ang oras po natin, 10:18 in the morning. Ang bilis ng oras. Oh, ituloy na kaya natin sa ating sunod na paksa. Ayan, so bago ang lahat, bago tayo tumungo dun sa ating sunod na paksa, siguro i-reiterate lamang din ulit natin yung nagaganap na community food market kasamang Tala. Ayan.
Ayan nga po, muli nga po may ginaganap ngayong umaga na community food market sa ating Provincial Dream Zone Capital Compound, Batangas City. Ito nga po ulit ay bukas hanggang mamayang 2:00 ng hapon. Kaya po sinsaya na dumalaw at makiisa po kayo dito sa amin. At syempre, Kuya Jonas, tutuloy ko na ba ang ating yes, mga yes. announcements? Ayan. Ang atin nga pong National Children's Month ay ginaganap din po ngayong araw para po ito sa pagdiriwang ng ika-33 National Children's Month na may temang kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban. Layunin po ng selebrasyong ito na paigtingin ang advokasya para sa proteksyon, kapakanan at karapatan ng bawat batang Pilipino at hikayati ng iba't ibang sektor na maging katuwang sa pagtataguyod ng isang ligtas at makatarungang kapaligiran para sa kanila. At syempre, ayan, bilang pagdiriwang na nga din ng ating diwa ng Kapaskuhan at paggunita sa kapanganakan ni Jesus, muli pong magsisimula ang tradisyonal at taunang simbang gabi dito po sa Kapitolyo sa buwan po yan ng Desyembre 2025. Sa pagkakaalam ko, parang yung yung date mismo to be announced pa po at pinag-uusapan pa. Pero sure na po tayo na next month, meron na naman po tayong simbang gabi. Ayan, ito po ay isang pagkakataon na sama-sama po tayong manalangin, magpasalamat, at pag-ibayuhin pa ang ating pananampalataya. Kaya naman po, muli, inaanyayahan po ang lahat na makiisa at maranasan po natin ang mainit na samahan at tunay na diwa ng Pasko dito po sa ating Kapitolyo. At syempre, ayan na, speaking of Pasko sa ating Kapitolyo, inaanyayahan pa rin po namin kayo na bumisita rito kasama po ang inyong pamilya upang masilayan ang ating giant Christmas tree, life-size Belen, at ang makukulay na ilaw at nagliliwanag na ang ating main Capitol building. Ayan, alam nyo, bukas pa rin po ata ito hanggang anong oras po bukas? 7 po ba? O mga... mga ganun. Basta mga paggabi, pwede pa ganun, nilang opo. masaksihan yan. Yan, para sa mga pag meron kayong mga kids, pamilya, pumunta po kayo dito sa Kapitolyo dahil po talagang nagagandahan po ang ating mga pailaw dito. At para naman nga po masilayan nyo din ang ating main Capitol building na patuloy pa rin nga pong kumukuti-kutitap sa ganda. At Ayun. syempre, meron din tayong life-size Belen. Ibig sabihin, kasing laki natin yung Belen na yun. Oo. Kaya, puntahan Madaming din po natin. exciting na Yes. makikita dyan sa ating Christmas display. So sa mga malapit lamang din dito kasamang tala, lalo na dito sa mga tagalungsod ng Batangas, ay sinsayan, puntahan nyo na po ang ating Christmas display. Siyempre hatid po yan ni Governor Vilma Santos Recto para sa isang mas masaya, mas maliwanag na Kapaskuhan ngayong taon. Ayan, so para naman po ibahagi sa inyo ang isa sa mga mahalagang naging aktibidad po ni Governor Vilma Santos Recto nitong nagdaang linggo. Formal na nga pong nilagdaan ang Sisterhood Agreement sa pagitan po ng lalawigan ng Batangas sa pangunguna po ni Governor Vilma Santos Recto at San Juan City Government sa pamumuno po ni Mayor Francis Zamora noong November 12, 2025 sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Ang nasabi pong kasunduan ay inaasahang magsisilbing tulay upang higit pang patatagin ang ugnayan ng dalawang pamahalaan sa pamamagitan po ng palitan ng kaalaman at best practices o mga epektibong programa at proyekto, gayon din po ng pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa larangan ng pamamahala, turismo, kultura at tuloy-tuloy po na pagunlad o sustainable development. Nakiisa po at nagsilbing mga saksi sa nasabing paglagda mula sa delegasyon ng City Government of San Juan, sina San Juan City Vice Mayor Angelo Agkawili, mga department heads, city councilors, barangay captains at iba pang mga bisita mula sa naturang lungsod. Siyempre, sumaksi din sa naturang aktibidad mula naman sa hanay ng pamahalang panlalawigan, sina Provincial Administrator Attorney Joel Monte Alto at Chief of Staff Sir Pedrito Martin Dihan Jr. So para nga sa karagdagan pong impormasyon, narito po ang naging panayam ni nakasamang Tala at kasamang Almira mismo po kay Mayor Francis Zamora. Panoorin po natin.
Sa magandang araw po sa lahat, mga minamahal kong kapatid sa lalawigan ng Batangas. Ito po ay inyong lingkod, Mayor Francis Zamora ng lungsod ng San Juan. Kasalukuyang naglilingkod din bilang Metro Manila Council President at League of Cities of the Philippines National President. At isa pong karangalan para sa amin na makapagpirma ng isang kasunduan kay Governor Vilma Santos Recto. Gusto ko pong sabihin sa inyo, tayo po ay ganap ng magkapatid sapagkat tayo po ay pumirma ng isang sisterhood agreement ngayong araw kung saan ang lalawigan ng Batangas at ang lungsod ng San Juan ay ganap ng magkapatid. I have always been a fan of Governor Vilma Santos. No? Bata pa lang ako, meron ng Vilma Santos. So, ang Vilma Santos na kilala ko ay hindi lamang yung pinapanood ko dati na talagang sikat na artista. Ngunit ang Vilma Santos na nag-mayor, nag-congresswoman at nag-gobernador. Siya po ang iniidolo ko at bilang isang matatag na kababaihan na naglingkod sa lungsod ng Lipa at sa lalawigan ng Batangas, ganun din sa Kongreso, talagang ginusto ko na magsagawa ng isang sisterhood agreement kasama niya at ng inyong lalawigan sapagkat alam ko marami po kami matututunan sa inyong lahat. At yung munting nagagawa po namin sa San Juan ay maaari din namin ipamahagi po sa inyo. Bakit mahalaga ang ganitong sisterhood agreement? Sapagkat tayo po'y makakapagtulungan, lalong-lalo na sa pamamahagi ng best practices sa isa't isa. Yung mga magandang ginagawa po natin bilang lungsod at lalawigan, ay pwede natin ibahagi sa isa't isa upang ating mapatupadin at magawa sa lokal na pamahalaan ng San Juan. Yung mga produkto po ng Batangas, maaari po ninyong ibenta sa San Juan. So pwede ho tayo magsagawa ng isang producer to consumer program kung saan on a regular basis you can sell your products from Batangas in the city of San Juan. Ganon din, pwede niyo promote ang inyong mga tourist spots dito. Ako po ay mahilig sa dagat. Sa totoo lang, mula nung bata po ako, pumunta ako ng Nasugbu, ng Calatagan, ng San Juan, Batangas. So anong ibig sabihin? Yung mga tourism sites nyo, pwede nyo i-promote sa lungsod ng San Juan. Ano yung mga hotel, yung mga resort na pwedeng i-book ng aming mga mamamayan para direkta na, di ho ba? Yung mga gustong magbakasyon ng 4 na araw, halimbawa, napakalapit lang ng inyong lalawigan. We can also promote your tourist destinations in San Juan. So yun po, ay ilan lamang sa mga pwede natin gawin together. Kung sakaling magkaroon ng kalamidad, pwede tayo magtulungan through our manpower, through our emergency response vehicles, through our equipments, through our knowledge in disaster preparedness. No? Napakaraming pwedeng gawin bilang magkapatid. Kay Governor Vilma Santos at sa ating mga bagong kapatid dito po sa lalawigan ng Batangas, ito po ang nilingkod Mayor Francis Zamora ng lungsod ng San Juan. Lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito na tayo po'y maging magkapatid at ito po ay simula ng isang mahabang relasyon bilang magkapatid, bilang isang pamilya ng lungsod ng San Juan at ang lalawigan ng Batangas. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong napakainit na pagtanggap, very, very welcoming, very warm hospitality. Kami po ay mananatili po dito ng 3 araw sapagkat dito ho namin sasagawa ang aming city government planning session. Ito ay munting tulong ng San Juan sa turismo at income at revenue ng lalawigan ng Batangas. At hindi po itong unang pagkakataon. Pang-4 na beses na ho kami nagdala ng maraming mga kawani dito po sa lalawigan ng Batangas. There was a time we brought 2,000 City Hall employees to San Juan, Batangas. At ganyan po namin kamahal ang Batangas Province. So muli, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po ang matatag na Batangas. Mabuhay po ang makabagong San Juan. At yan nga po, matatag na Batangas para sa makabagong San Juan. Ayan, so maraming salamat sa ating San Juan City Government, syempre sa pangunguna ni Mayor Francis Zamora sa pagpapaunlak nga na ating makapanayam, and of course kay kasamang Tala at syempre kay kasamang Almira na alam ko ay hindi pa tapos ang tanungan ay naputol na. Pero gayon pa man, ang ating pasasalamat muli sa buong delegasyon ng San Juan City Government at sana po ay nag-enjoy kayo sa stay nyo dito sa lalawigan ng Batangas. Oo, ang tanong ko nga kay Tala, nakapagpa-picture ba kayo? Parang hindi na po kasi nga nagmamadali na lahat at tuloy-tuloy po. Okay. Papunta po kasi silang sa BPEC. Oo. Opo, para sinsay naman po ang BPEC natin. Doon sa ating Batangas Province Event Center kasi nag-basketball pa doon. At saka
sabi ko, naisip ko, bakit ako magpapapicture kay, doon kay Konsihal? May isa pa rin akong nakitang kapogi-pogi doon, si Kevin Medrano. Kaya hindi na ako nagpapicture. Crush Mas, Lukan. mas na tulala ako kay Kevin Medrano, kaya hindi na ako nagpapicture. Kung papipilian kayo, James Yap o Kevin Medrano talaga baka ako. naman. Siyempre, Konsihal Graciela, nag-comment ako sa Doon tayo post sa mo. Batanggenyo. Kaya doon tayo kay Kevin Medrano. At syempre, Jonathan Tala, pasalamatan natin si Sir Boyet Asilo na bumisita ngayong umaga sa atin dito sa radyo natin. At may mga ilan lang na impormasyon o naikwento siya na dito sa atin, kaya na bumisita siya dito sa atin, sa ating PIO. Ayan, at kay kasamang Tala, baka meron ka mga gustong batiin ngayong Friday morning. Ayan, parang wala na po akong gustong batiin, pero ang gusto ko ay pumunta na sa ating community food market dahil parang Mag-shopping. Gutom na. Mag-grocery pala. gusto ko nang bumili Oo. at ako ay gutom. Oo, Jonathan, batiin ko lang din yung ilang si Miss She ng FPIP, yung mga kaibigan din nating mga MIOs at saka mga volunteer workers dito sa buong lalawigan ng Batangas. Magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, pagtutok po sa amin ngayong umagang ito. Salamat po sa inyo. Ayan, at mabilisan ko lang din banggitin at i-send ngayong araw po ay ang anibersaryo ng pagkakatatag po ng Marine Protected Area na samahan dito sa atin sa lalawigan ng Batangas. At kausap ko nga si Miss Rochelle. Ako ay medyo nanghihingi nga ng context na pang-posting natin. So, Miss Rochelle, good morning. At syempre, sa lahat ng mga taga-PG Enro, magandang umaga po. And congratulations kay Kuya Eds. Ay, yes, Daddy Oo. Edwin, congratulations. And Pam, Kay Ate Pam. baby boy. Yan, congrats. Ayan. At syempre, batiin ko na din yung lahat ng taga-PC Ledo na seminar po ngayon sa Capability Enhancement Training on Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Person doon po sa co-op conference nila sa likod po ng auditorium. Magandang umaga po sa inyo. Ayun, so isang oras na naman po ng balitaan, kwentuhan at talakayan ang natapos para sa araw na ito sa atin po mga katiwala. Kung nais nyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming Facebook page sa Batangas PIO. At syempre, i-like nyo na rin po at mag-follow sa aming official social media accounts para sa iba pang updates. Subaybayan at magkakarinigan muli tayo next week para sa panibagong edisyon at bagong pagpasada sa inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Maraming salamat po sa pagsama sa aming pagbiyahe ngayong araw ng Biyernes. Sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, Ng pamunuang nagbibigay solusyon sa mga pangangailangan, may pusong handang magmalasakit at maglingkod sa bayan. muli ito po si Jonathan Maharaig. Ito naman po ang inyong lingkod, Millicent Ramos. At ako naman po ang inyong Friday kapasada, Tala Cabello. Kasama rin po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming technical team na binubuo ni na Avon Luca Gimbal, Gerard Season aka Julia B, Jundel Maranan, Johnson Olimba, Cheryl May Halili at Tito Roger Aguirre. Ayun, hindi ko pala nakita yung bati ni Cassie, yung may bati ba si Thanks Cassie? God it's Friday. yung naghuhumiyaw na TGIF. Yes, Ayan. favorite Hello, natin hello, lagi. guys. Ayan. Ayun, happy Friday nga daw. So ayan po, magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo para sa tuloy-tuloy na serbisyo, buong talino at puso para sa bawat Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapital! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo Biyaheng Kapitol!
Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga.